Good morning mga ka-garden. So, andito naman tayo ngayon sa ating munting manukan at garden. So, talagang pinagtutuunan natin ng panahon, no? Yung ating munting taniman ng gulay at saka yung manukan. So, maraming nagtatanong bakit nga ba ako nagpa-farming at nag-aaksaya ng panahon. So actually, ito naman ay para din naman ito sa akin, sa aking pamilya. So para magkaroon ng masustansya at safe na pagkain, no, na hinahain natin sa ating hapagkainan. So matanong nga kayo kung para sa inyo magkano ba yung ginagastos ninyo para sa pagkain. Siyempre unang-unang iisipin natin bigas, isda or karne. So yan na yung basic, pero kung gusto mo ng mga masustansyang pagkain, kailangan mo ng gulay. Magkano ba yung gulay ngayon? Yung pechay lang nasa 20 peso, 25 peso na yung isang tali, yung kamote tops sa Zamboanga City sa amin, nasa na yan, 15 to 20 bawat tali. Yung spinach, yung alugbati natin, ganun din, napakamahal. So magkano ba yung kamatis ngayon? Yung tinatawag namin dito na sibuyas dahon, yung nga bang tawag nito sa Tagalog, hindi ko alam. Mahal din yan ampalaya, talong, okra, magkano ba yan? Yan yung mga gulay na siksik sa sustansya pero napakamahal. So kaya nga nag-garden tayo, para naman hindi tayo gagastos na malaki. Yung isipin na natin ay yung bigas at saka yung isda. Paminsan-minsan pag karne naman, kumukuha rin naman tayo ng manok dito sa ating munting manukan kung gusto natin kumain ng native chicken. Magkano ba yung native chicken ngayon? Yung per kilo nasa excuse me, nasa na yan, 300 to 400 sa market, pero pag may alaga ka, kasi yung mga native chicken hindi naman yan maselan sa pagkain, so pwede mong pakainin ng mga mixture of rice bran and corn bran, tapos may mga leafy vegetables at saka yung madre de agua, pwede mo yung ipakain, so mas maging masustansya yung mga manok. So safe na safe yung pagkain mo, pag ikaw mismo yung nagtatanim. Kasi dito sa aming farm, kami nag-spray ng mga insecticide and pesticide, kasi ayaw namin yun, kasi kami rin naman yung kumakain, So yun lang yung isang purpose ko, sa kung bakit ako nag-garden. Gusto ko lang magkaroon ng masustansya at safe na pagkain para sa aking pamilya, So hopefully pag lalaki nitong manukan, yung mga naman natin, pwede naman natin i-commercialize ito pag dumami na. So meron tayong dalawang purpose of our chicken, for meat production at saka yung egg production. So yung gagamitin natin for meat production is yung native talaga, yung Philippine chicken. It's a mixture of manok Bisaya or sa Luzon, manok Tagalog, at saka yung tinatawag natin na asil, yung mga manok basilan at saka uluhan. So for egg naman, yung gagamitin natin na manok, yung mga rare Rhode Island Red at saka yung mga Black Astrolot. So ngayon wino-workout na namin yung pagbakod, paglagay ng net para safety sila sa lahat ng mga predator na andito
sa ano natin, sa farm. So may mga pusang gala kasi yan yung kumakain din ng mga sisiw ng mga 1 month old ng mga manok. So kaya dahan-dahan lang, no? Pag may extra naman na pera, so binubuhos din natin dito sa ating farm. So hindi mo kailangan na magmadali, no? So mag-start ka lang muna kung mag-umpisa ka ng sa maliit hanggang sa dahan-dahan mo siyang palakihin yung farm mo. Importante lang may maliit ka na espasyo o lupa kung saan mo siya alagaan yung mga manok at saka saan ka mag-garden. So yung gardening naman, hindi mo kailangan ng talagang malaking lupa. Kasi pwede mo namang gamitin yung sako o yung mga recycled na bottle na malalaki. So ayan guys, hopefully na din kayo ma-encourage na magtanim at mag-alaga ng hayop para sa inyong consumption, at pwede rin naman siya gawing business sooner or later. Kagandahan lang nito talagang alam mo na safe yung kinakain mo at alam mo yung pamilya mo is safety from any form of chemicals na nasa mga gulay ngayon, lalo na sa mga palengke. Kung makikita mo ang kintab ng mga talong, ang palayang kintab. So bakit kaya sila makintab? Dahil puno sila ng chemicals para hindi makadapo yung lahat ng mga insekto. Yung sa amin naman dito, yung mga talong, yung mga ampalaya, makikita mo hindi yan siya makintab. Hinahayaan namin na may mga bugs, no? So that's natural, no? Pero yung ibig sabihin lang yan na may mga bugs, na may mga butas yung mga talong, ampalaya at saka ibang gulay, dahil free from any form of chemicals yan siya. So yan guys, sana nagpulutan natin ito ng aral na hindi mo talaga kailangan ng malaking pera para mag-start ng ating farm, no? Ang kailangan mo lang sikap, tiyaga at kaalaman. So yan guys, sa uulitin na sa ating pagkikita. Maraming salamat.